Akin na yung jacket para kay President Duterte. Pupunta ako dyan mamaya, magbibigay ako sa inyo yung jacket dyan. Maraming jacket, mamaya. Christian jacket. Akin na yung jacket. Saka yung blue. Kasi yung blue. Hindi, ayan lang, ito. Ito yung blue. Sandali lang ha. Hintayin lang natin si Mana pa. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito pong piniplay ko na video, yan po ay kuha sa Davao Prayer Rally kagabi. At isa sa mga panauhin ay si Willie Revillame. Ayan, dyan sa video na yan mga kababayan. Si Willie Revillame nasa stage. At actually, ano siya, nagpawawawin mga kababayan. Kala ko nga nung una, kala ko naliligaw na ako. Kasi hinahanap ko yung Davao Prayer Rally. Tapos nakikita ko, bakit may wawawin? Kasi may mga nagsasayaw ng mga ng mga dancer. Tapos yan si Will Revillame, nagpa-hep-heporay pa nga yan eh. So kala ko, hindi yun yung prayer rally. Pero yung pala yun mga kababayan. Kumbaga nagpalaro lang si Will Revillame para mamigay ng premyo sa ating mga kababayan. Kala ko naligaw na ako kasi may nabasa ako nag-comment, sabi, bakit wawawin? Ayun pala yun yung programa, kumbaga pinaintulutan lang nila si Willie Revillame na magbigay ng tulong sa mga Davaoenyo, mamigay ng jacket, mamigay ng cash para sa mga kababayan natin dyan sa Davao. At yan mga kababayan yung nakikita ninyo, ayan yung pagdating ni Pangulong Duterte dyan sa venue. Nihintay lang nila makapo si si dating Pangulong Duterte. Ayan. Na parang tumanda na si Duterte. At talagang pansin natin na medyo mabagal na siya maglakad. No? Medyo mabagal na siya maglakad, talagang mahina na physically si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayan yung parating pa lang siya. At upo pa lang dyan sa venue. Ay, kitang-kita naman natin si Philip Salvador nandyan. Bodyguard dyan ni Senator Bongo eh. At talaga namang taga-suporta. Jacket na blue, Presidente. Ng dating Pangulong Duterte. Ayan. So medyo nahinto yung programa. Dahil nga dumating na si Duterte dyan sa venue. Ayan. Sandali lang po, mapa-ubay na natin si Mana Pangulo. So pinapakita ko itong video sa inyo mga kababayan kasi merong sinabi dyan si Willie Revillame tungkol sa kanyang pagnanasang maging lingkod bayan. Kasi nung nakaraan, di ba? Nung nakaraang eleksyon, inalok siya ng nila Pangulong Duterte na tumakbo bilang senator. Pero hindi siya pumayag. Ayan, nagkita na sila. Tumayo si dating Pangulong Duterte. Ay nabot na ni Willie yung jacket. Yan po. Maraming kulay. Lahat ng kulay. Dahil gusto nyo magkaisa sa bayanan. Kaya lahat po ng kulay. Kayo na po ang magpapaisa sa ating bayan na to. Maraming pong salamat sa pag-imbita nyo sa akin. Kaibigan tayo. Matagal na pa. Salamat. Hindi kita makalimutan. Salamat po. Mahal po ulit. Ayun. Pura po kayo. Grabe. Masyadong madamdamin. May background music kasi. May background music pa kasi. So yan yung madamdaming paghaharap ng dalawa, Pangulong Duterte at Willie Revillame. At nandun din sa GED si Senator Bongo. At dito mga kababayan na maririnig natin yung pahayag ni Willie Revillame tungkol nga dito sa Magandang gabi po sa inyo lahat, mga taga Davao.
yung kanyang magnanasang maglingkod sa ating bayan, sa ating mga kababayan. Kasi nga, nung nakarang eleksyon, hindi siya natuloy kasi inimbitahan nata siya maging senator, kandidato ng ni Duterte. Kaso sabi niya, hindi naman ako marunong mag-Ingles. Pwede naman ako maglingkod sa pamamagitan ng wawawin. So, yun ang ginawa niya, tinanggihan niya. Pero ngayon mga kababayan, mukhang nag-iba ang hihip ng hangin. Ito pakinggan natin, itong announcement, pahayag ni Willie Revillame. At sa Mansulok na Mundo, sa ating Facebook page ng Wawawin, of course, ang mahal na pangulo natin, ang Rodrigo Duterte page sa YouTube, nagsama-sama po para mas marami makapanood sa atin. Mga tiga Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. Pupunta ka dyan, mamibigyan ako ng jacket. Okay, ako po ay nandito at dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya dahil hanggang ngayon po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. It is an honor for me na maimbitahan po ng isang former president ng Pilipinas. Alam nyo ho, last March, 2 years ago, bago mag-top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Atty. Ferdy Domingo, and of course ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan ka kaharap mo ang Presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo ito yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat na ingat ako tinatawag ko sa mahal na Pangulo. Sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam nyo, hinanda ng pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, at yun nga, meron kami malunggay na soup at napatagtag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple yun, napapunta ko sa Malacanang. Walang garbo, walang steak, walang anuman. Nagsimula kami ng 8 o'clock, natapos po kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang ho, yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata at hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, pag-iisipan ko. A lot of times, marami kami pagtatawag, usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nag-decision ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, nagluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad kong TV host na alukin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yun, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po'y tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin Senator Bongo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo, sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo, pinagdasal ko mo itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan.
Dapat ang tawag sa kanya, publiko serbisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, dyan ang away, dyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway, walang kulay na pinipili, nagkakaisa, nagmamahalan. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano yutos sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. Basta ako, wala ni katiting na mag-iisip ako ng masama sa aking mga kababayan. Puro kabutihan ang gagawin. Hindi man ako marunong mag-English. Hindi man ako magaling sa batas. Pero ang puso ko, marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Alright, so yan mga kababayan, narinig natin si Willie Villame, palakpakan natin. Si Kuya Will. So yan, napakaliwanag naman, nasahan natin by 2025, malamang isa na siya sa mga kandidato ng pagkasenador sa kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan mga kababayan, kasi nung nakaranging eleksyon, hindi niya pinagbigyan yung request ni Duterte, at ngayon, sinabi na niya sa harapan ng mga Davaoenyo na siya ay handa na bilang isang lingkod bayan. Ngayon ang tanong, may pag-asa kayang manalo si Willie Villame sa pagkasenador sa darating na 2025? Sa tingin ninyo mga kababayan, isulat nyo nga po sa comment section kung ano sa tingin ninyo, kung ano yung nasa puso ninyo. Iboboto nyo ba si Willie Villame bilang senator sa 2025? Hindi nyo ba iboboto si Willie Villame sa 2025? At bakit? No, paki-comment nga po ninyo. Kasi mga kababayan, sa ngayon, wala namang issue kay Willie Villame. Magsisimula pa lang siya sa pagiging lingkod bayan. At sana lang no, yung sinasabi niya talaga siyang maglilingkod, dapat para sa tao. Kasi parang lumalabas, sinusunod niya lang yung utos ni Duterte. No, sana hindi ganoon, sana sa kanyang paglilingkod sa bayan, mangimabaw yung kanyang puso sa mga tao. Hindi dun sa tao nagpatakbo sa kanya. No, sana ganoon sana ganoon ang mangyari. So kung suportado niyo si Willie Villame, pakisulat po sa comment section. At kung hindi niyo naman suportado, okay lang 'yan. Iba-iba po tayong pananaw, iba-iba po tayong opinyon. Siyempre gagalangan natin yung mga opinyon ng bawat isa. Pero kung ako tatanungin, siyempre hindi pa po tayo pwedeng magsalita sa ngayon, medyo matagal-tagal pa ang eleksyon. Pero darating naman ang panahon na mag-announce din tayo kung sino-sino sa mga kandidato ang ating susuportahan sa darating na 2025 midterm elections. So ilang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to, sa iba mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.